Magandang umaga! Magandang umaga. Ang aga niyo gumising. May 19 na oras pa tayo bago sumapit ang hating gabi. Ito na huling gabi natin. Okay, i-review natin uli ang plano. Pagpasok namin ni Gon, didiretso na kami sa main stairway at aakyat para magtungo sa throne room. Si Ikalgo naman, magtutungo sa northeast elevator na papunta sa basement para hanapin si Palm. Kapag nahanap mo siya, huwag mo na kaming alalahanin basta tumakas kayo. As! Kung nandun ang hari at ang 3 maharlikang gwardya, kikilos tayo ayon sa pinaka-original na plano natin. Ang problema, paano nang gagawin natin kung wala sila dun? Parang kanina mo pa iniisip na mangyayari yan. Sa tingin mo ba malaki ang posibilidad na mangyayari ang bagay na yan? Sa totoo lang, sa tingin ko malabong mangyari yun. Pero minsan kasi madalas mangyari ang hindi inaasahan. Hindi ba parang kinokontra mo lang ang sinasabi mo? Pinag-aralan mo ng mabuti ang pattern ng kilos ng kalaban, kaya iniisip mong ito na ang tamang oras. Pero kadalasan kapag may inaasahan kang bagay na maganap sa tinakdang lugar at oras, doon naman nangyayari ang hindi mo inaasahang bagay. Hindi nyo pa ba naranasan yun? Madalas mangyari yun sa dati kong trabaho. Para bang laging nang aasar ang tadhana na mangyayari ang pinakaayaw mong mangyari. Ang pagkakaiba nga lang, pwede kang sumubok ulit sa mas magandang tiyempo para mas makatiyak ng tagumpay. Pero hindi natin pwedeng gawin yun dito. Isang pagkakataon lang ang meron tayo. Oras na sumugod tayo, wala nang atrasan. Kapag nag-alinlangan tayo, maaari natin yun ikamatay. Kaya maigi na yung ngayon pa lang, mapaghandaan na natin ang anumang sitwasyon na maaaring maganap. Kung sakaling wala sila sa throne room pero nasa loob pa rin sila ng palasyo, walang problema. Sa laki ng saklaw ng Enipito, siguradong mapapalibutan niya ang buong palasyo hanggang Sardin at lampas pa doon ng konti. Kaya sa oras na maramdaman natin na nakakapangilabot na oras niyang yon kapag nakapasok na tayo sa loob ng palasyo, sigurado nang nandun sila sa loob. Ang kailangan na lang gawin, hanapin ang pinakasentro ng orang yun kung saan ito pinakamalakas at tsak na nasa gitna nun si Pito. Ang mahalagang tanong, anong gagawin natin kapag hindi natin naramdaman ang aura niya? Sa madaling salita, anong gagawin natin kung wala sila sa loob ng palasyo? O kung nasa loob nga silang lahat ng palasyo, pero hindi naman sila gumagamit ng N? Posible ba talagang nasa loob sila ng palasyo pero hindi sila gagamit ng N para protektahan ang hari? Parang imposible kong iisipin pero ganun na nangyari nung pinasok ni Ginoong Nabang palasyo. Hindi nga. Mismo, doon nga ako pinaka naguguluhan eh. Ayon kay Colt, yung nakita daw ni Nov, ora ni Puff at hindi ni Pito. Hindi iniiwan ng mga maharlikang gwardya ang hari. Kaya kung nandun si Puff, ibig sabihin nandun din yung 2 natitirang gwardya kasama ng hari. Isipin nyo, sa anong dahilan ititigil ni Pito ang paggamit ng N? Bakit siya pinalitan ni Puff? At dahil doon parang hinayaan na rin nilang makapasok si Nov. Hula ko ang sagot sa mga tanong na yun, nasa nature ng kapangyarihan ni Pito. Eh di kung ganun, itanong natin kay Colt ang tungkol doon. Ganun na nga. Sa palagay ko, noong mga oras na yun, may kinukumpuni si Pito. Kinukumpuni? Tulad ng sabi ko sa inyo noon, si Pito nagbuo uli sa katawan ni Kite, hindi ba? Ngayong iniisip ko, parang hindi rin nga nakagamit si Pito ng N noong mga panahong yon. Malamang kailangan niya ang buo niyang konsentrasyon habang nagkukumpuni. Kaya malaki ang posibilidad na yun nga ang dahilan. Kaya hindi niya nagamit ang N at mga puppet niya kailan lang. Ngayon medyo naiintindihan ko na. Nung panahong yon, may napinsala sa kanila. Malamang yung hari o alinman sa mga maharlikang gwardya. Kaya kinailangan itigil ni Pito ang paggamit ng N at mga puppet. Teka muna, time out. Ang dapat nating itanong, sino naman ang posibleng makapinsala sa mga halimaw na yon? Oo nga no. Nagkaalitan kaya sila? Baka naman yung hari ang gumawa nun sa isa sa mga maharlikang gwardya. Hindi rin. Sa tingin ko, imposible yon. Hindi ititigil ni Pito ang paggamit ng N at ilalagay sa panganib ang hari para lang sa mga kasamahan niyang maharlikang gwardya. 100% ako sigurado ron. Kahit itaya ko pa mga natitira kong galamay. Kung ganon, ibig sabihin ng napinsala. Yung hari mismo nila. Oo nga naman. Mas may saysay kung gano'n. Pero kung gano'n nga, ang sunod na lumalabas na tanong, sino naman na nakapinsala sa hari? Hindi naman yung mga maharlikang gwardya. At kung hindi sila, wala na makakapinsala sa kanya. Walang kalaban-laban ng mga karaniwang kawal. Tama. Kaya nga natitira na lang nasagot doon eh. Yung hari ang nanakit sa sarili niya? Sa anong dahilan naman niya may isipang gawin yun? Hindi rin namin alam pero wala na kasing ibang paliwanag. Yun lang talaga eh. Hindi man lang nga kami nagtaka kung bakit nangyari. Basta nagmadali kami samantalay ng sitwasyon. Pero totoo nga nagawa lang namin pasukin ang palasyo nun dahil malamang may nangyaring anomalya. Ano nga kaya talaga nangyari sa lugar na yon?
Hindi ko gusto ito. Nagsisimula na ako maghinalang may nangyayaring kakaiba sa loob ng palasyong yon. Attention! Sisimula ng pagmarsya patungo sa palasyo. Mga mamamayan ng Sector A1, magtipon sa Plaza Diego ora mismo. Para naman sa mga mamamayan ng ibang sektor, kumanda na para sumunod sa pila. Ayan na. Sisimula na sila magtipon-tipon. Mukhang dito na nagsisimula ang kalbaryo nila. May 10 oras pang natitira bago maghating gabi. 25 oras mula ngayon, bukas ng alas 3 ng tanghali. 5 milyong tao ang dadagsa dito sa paligid ng palasyo. May nagbago na ba sa sitwasyon sa Beijing? Noong una akala ko isang magaling na kalaban lang ang meron, yung pala marami sila. Mga kalaban. Yun lang yun, wala nang iba. Malaki ang chance ang gagamitin nilang pagtitipon bukas para makapagtago habang lumalapit sila sa atin. Kaya nga pinakamalaking panganib sa atin habang nagaganap ang pag-aani. Oo, lalo na dahil personal na makikilahok sa pag-aani magaganap ang ating mahal na hari. Ang tanging pinakanakakatakot na maaaring mangyari, ang madakip na mga kalaban ng hari at mailayo sa isang lugar na hindi natin abot. Ipagpalagay na nating may kakampi silang may nanability na nakakalipat ng mga bagay sa ibang lugar. Madali lang para sa kanilang ilayo sa atin ang hari. At depende sa lakas nila, maaaring hindi natin siya magagawang sundan. Kaya mas makakasiguro tayo kung may isa sa atin na hindi aalis sa tabi ng hari. Hindi matutuwa doon ang mahal na hari. Hindi mo ba napansin, kailan lang mas nagiging